Aligagang bumangon ang dalaga. Ngayon ang araw ng kasal ng kanyang ina. Ngayon din ang araw ng flight niya. Hindi siya nagbiyahe ng maaga, dahil hindi naman siya interesado na umattend ng kasal ng ina. Bakit ba hindi ko naramdaman ang alarm clock ko? Kastigo niya sa sarili, habang nagmamadaling kinuha ang towel at nagtatakbo papasok ng banyo at naligo. Matapos maligo ay kaagad nagbihis ang dalaga at nagpolvo ng mukha, at nagmamadaling hinela ang bag pababa ng apartment. Pagdating sa baba ay kaagad siyang nagpara ng taxi, at nagpahatid sa airport. Ano ba yan, traffic pa? Bulong ng dalaga. Manong, matagal pa po ba tayo makakarating ng airport? Tanong ng dalagang naiinip na sa paghihintay, dahil sa traffic. Sorry ma'am, ma-traffic kasi ngayon ma'am, at may mga artistang nag-show shooting sa kanto, nagkakamot ng ulong saad ng taxi driver. Napahinga naman ng malalim ang dalaga, at isinandig ang likod sa sandigan ng upuan. Hay, kung minamalas ka nga naman. Kailangan ko pang mag-chance passenger nito pag nagkataon, bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang cellphone niya sa bag, at nagkalikot para hindi mabagot sa paghihintay na makausad ang sasakyang sinasakyan. Hindi nagtagal ay umusad na rin ang mga sasakyan, at tumakbo na ng mabilis, at nakarating na rin siya sa wakas sa airport. Nagmamadaling kinuha ng dalaga ang ticket niya sa bag, upang tingnan ang flight details niya. Wala namang PR-154 bound to Negros na plane schedule sa board A. Aniya at tiningnan ulit ang ticket, ay ano ba yan, alas 7:45 na, traffic naman oh. Naiwan na yata ako ng eroplano, inis na aniya at sinipa-sipa ang nakitang basurahan. Tunog ng cellphone ng dalaga ang pumukaw sa kanya. Lagot ako nito, si ma'am tumatawag, sa isip-isip niya, at kinakabahang sinagot ang tawag ng ina. Hello ma'am, nasaan ka na? Hindi pa ba lumipad ang eroplano na sasakyan mo? Bungad na tanong sa kanya ng kanyang ina. Ma'am, naiwan ako ng eroplano, aniyang pabulong. Ano, hoy Alice, sinadya mo bang magpaiwan sa flight mo? Galit na tanong ng kanyang ina sa kanya. Mag-rebook ka ng flight, o kaya mag-chance passenger ka. Nagkakamot ng ulo na lumapit ang dalaga sa ticketing area, at nagtanong sa babaeng nasa harap ng computer. Excuse me miss, do you have available seats for the next flight? I'm sorry ma'am, we have fully booked flight schedules due to peak seasons. If ever we have flight passengers cancellation we are happy to inform you. Miss, baka naman meron pang ibang flight schedules for today. I hardly needed to be there in Visayas, this afternoon I have a wedding to attend to. Oh, gulat na napatikip ng bibig ang babaeng kaharap niya. Your wedding day is today. Bakit hindi ka nag-book ng ticket ng mas maaga? Tanong ng binatang nasa likod ng dalagang si Alice. Tiningnan niya ang nagsalita, at nanlalaki ang mata nang makilala ang lalaki. Mabilis na tumalikod siya at humarap ulit sa babaeng kausap. Diyos na mahabagin. Alam ko pong hindi ako paladasal, pero please wag niyo pong hayaan na makilala niya ako. Bulong na dasal ng dalaga. Excuse me, I'm asking you miss. Tanong ng lalaki sa likuran niya, upang kunin ang atensyon niya. Huminga muna ng malalim ang dalaga, at pinaypayan ang sarili bago muling umikot paharap sa lalaki. Ano yun? Tanong niya na may isang pilit na ngiti. Sabi ko bakit hindi ka nagpabook ng maaga kasal mo pala ngayon. Nagtatakang tingin ang pinukul niya sa lalaki, anong kasal ko? Hindi ba kaya ka, nagpapa-chance passenger dahil kailangan mong maka-attend ng kasal mo? Oo kasal ko ngayon kaso naiwan ako ng eroplano ko Aniya at umarte na may iyak na. Naiiling naman ang binata na nakatingin sa kanya. Sumabay ka na sa akin mag-flight, Visayas din ang punta ko, saad ng binata na ikinaliwanag ng mukha niya. Talaga? Hindi, aniya sa isip at tumalikod ng may maalala. Mag-isip ka nga Alice. Paano kung rapist pala siya? Di ba nga nakita mo siyang may kasamang babae sa bahay niya? Mahinang kastigo niya sa sarili, at ninangat-ngat ang kuko sa daliri. Ano, sasama ka ba o hindi? Naghihintay na ang chopper. Kung ayaw mo, may one ka na. Saad ng binata at naglakad ng mabilis. Sandali, sasama na ako, aniya at nginitian ng nagpapakyut ang binata. Napahinga ng malalim ang binata, at naiiling na naglakad.
Habang ang dalaga naman ay parang aso na nakasunod, hila-hila ang maliit na malita. Kaagad na pumasok sila sa loob ng paliparan, at namangha ang dalaga nang makita ang helicopter na may naghihintay na piloto. Wow! Maghi-helicopter tayo, halika na. Ayokong naiinitan. Saad ng binata, at nauna nang humakbang papunta sa sasakyang panghimpapawid. Ang arte, bulong niya at sumunod sa lalaki. Pagkasakay nila ng helicopter, ay kaagad na lumipad ang sasakyang panghimpapawid na kanilang sinasakyan. Pagkatapos ng ilang minutong lumilipad sa kawalan, ay naglanding na rin sila sa wakas. Hello mom. Ano, nakasakay ka na bang bata ka? Ma, nandito na po ako sa airport, mahinang tugon niya sa ina, natahimik naman ang kanyang ina nang malamang nasa airport na siya. Hay, mabuti naman kung ganun, mag-taxi ka na lang anak. Okay po, tanging tugon ng dalaga, at kaagad na pinatay ang aparatong hawak pagkatapos ng tawag. Nilingan ng dalaga ang lalaki, pero hindi niya ito mahanap. Nawala na siya, hindi man lang ako nakapagpasalamat. Sana lang magkita kami ulit, saad niya at nagbantay ng taxi. Kaagad naman siyang nakasakay ng taxi, at nagpahatid sa address na sinasabi ng kanyang ina. Ma'am, kayo po ba ang anak ng ikakasal? Salubong na tanong sa kanya ng babaeng staff ng resort. Ako nga po, kung ganon, this way po. Turo sa kanya ng staff. Kaagad naman siyang sumunod rito. Dinala siya nito sa isang kwarto. Pagkapasok niya sa kwarto, ay kaagad niyang nakita ang ina na mini make-up on. Ilagay mo lang dyan ang malita mo anak at magbihis ka na. Hindi tumitinging saad ng kanyang ina. Kaagad na inisikaso siya ng mga taong kasama ng kanyang ina sa loob ng kwarto. Hindi nagtagal ay idinaos na ang seremonya ng kasal, at binati ng mga bisitang naruroon ang bagong kasal. Habang ang dalaga naman ay nasa isang tabi, at tahimik na umiinom. Hindi nagtagal ay nagdesisyon na rin siya na batiin ang mga ito, tumayo ang dalaga at lumapit sa bagong kasal. Ayaw naman niyang isipin ng mga tao, na hindi siya masaya sa pagpapakasal ng ina, kahit yun naman talaga ang totoo. Congratulations po! Walang conviction na bati ng dalaga sa ina, at sa bago nitong asawa. At nakapaskil sa maganda niyang mukha ang ngiting napipilitan. Thank you, Iha. Honey, meet my beautiful daughter Alice Albao. And Iha, this is your Papa Gerardo Manuel, pagpapakilala sa kanila ng kanyang ina. Kakarating lang niya mula sa biyahe, at kaagad na dumiretso siya sa kasal ng ina. Ayaw niyang magbiyahe ng maaga, dahil naiinis siya sa pagpapakasal ng ina. You are right honey, your daughter is very beautiful, saad ng bagong asawa ng kanyang ina. Naiinis man ay pinilit pa rin niya ang sariling nginitian ng stepfather. Thank you po, excuse me po at kukuha lang ako ng pagkain. Palem niya sa dalawa, dahil ayaw niyang makipagplastikan sa mga ito ng matagal. Kaagad na tinungo ng dalaga ang pwesto ng alak. Imbis na pagkain ay mas inuna ng dalaga ang mga inuming nakakalasing. Kaagad siyang kumuha ng 2 bote ng brandy, at dinala sa dalampasigan. Mas masarap dito mag-isa lang ako, hindi ko kailangan na makipagplastikan sa mga tao, hindi ko kailangan ipakita sa lahat na masaya ako. Kausap niya sa hangin habang nakatanaw sa langit. Mag-isang tinutungga ng dalaga ang dalang alak, habang tinatanaw ang ganda papalubog na araw. Nang maubos ang isang bote, ay kaagad niyang sinunod ang isa pa, at gaya ng nauna ay tinungga niya rin ang alak na laman ng bote. Daddy, dapat bang maging masaya ako? Lasing na sigaw ng dalaga, tumayo siya at naglakad papunta sa dagat. Miss don't, sigaw ng lalaki ng hindi kalayuan, mula sa kanyang kinatatayuan. Ay ano ba, saad ng dalaga at ipiniksi ang brasong hawak ng binata. Napasinghap ang dalaga nang may biglang humila sa kanya, at dahil sa nakainom nawalan ito ng balanse. Napakapit ang dalaga sa braso ng binata, upang magkaroon ng suporta at hindi matamba. Ang swerte ko naman. Ang gwapo ng lalaking kaharap ko. Inangat niya ang kamay, at hinawakan ang pisngi ng gwapong binata. Anghel ka ba? Namumungay ang matang napatitig siya sa binata, at nginitian nitong parang nang-aakit. At inilapit ang labi sa labi ng lalaki. Ang bango mo naman. Lasing na lasing ka. Hindi ako lasing. Hindi lasing ka na. Halika, ihahatid na kita sa kwarto mo.
Saad ng binata, at hinawakan ang dalaga sa braso, upang alalayan at dalhin sa loob ng hotel. Hindi nga sabi saad ng dalaga at kumawala sa hawak niya. Sa hindi sinasadya, ay aksidenteng natumba ang dalaga at napasama ang binata. Magkayakap silang nakahiga sa buhangin. Ang lalaki ang nasa ilalim at ang babae ay nakapatong sa ibabaw niya. Nagkatitigan silang dalawa, at unti-unting inilapit ng binata ang labi niya sa mga labi ng babae, kaagad na tinugon ng dalaga ang halik na kanyang iginawad. Magkayakap na nagpalit sila ng posisyon. Habang hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi, mapusok, marubdob ang mga halik na kanilang pinagsasaluhan. Unti-unting umangat ang katawan ng dalaga sa lupa, pero wala na siyang pakialam sa mga bagay na maaring mangyari. Dahil ng mga oras na iyon ay kakaibang init ang nararamdaman niya na bumabalot sa kanya, at nagugustuhan niya ang mga pakiramdam na ipinapalasap sa kanya ng estrangherong binata. Nilulukob ang katawan niya ng kakaibang damdamin, na hindi niya pa naramdaman ni minsan. Naramdaman na lamang niya na nakahiga na siya sa malambot na kama, hanggang sa unti-unting natatanggal ang mga saplot nila sa katawan. Sigaw ng dalaga nang magising siya kinabukasan, at makitang wala siyang anumang saplot sa katawan. At ang mas nakakadagdag pa sa kanyang pagkakagulat, ay ang makitang may katabi siyang lalaki sa kama. Kaagad na nagising ang binata, dahil sa nilikhang sigaw ng dalaga. Napabangon bigla ang binata, upang tingnan ang dalaga kung bakit ito nagsisigaw. Sino ka? Bakit tayo magkasama sa bed at walang saplot? Natataranta at naguguluhang tanong ng dalaga, habang kip-kip ang kumot sa katawan para hindi malaglag. Call me Daniel Villafuerte. Pagpapakilala ng binata, na parang baliwala lang dito ang kahabdan, dahil tumayo ito na walang anumang saplot. Na para bang sanay na itong ipangalandakan ang katawan, sa lahat ng babaeng nakikita niya. Kaagad na napatikip ng mata ang dalaga dahil sa nakita. Kailangan mo ba talagang tumayo? Hindi ka ba nahihiya na wala kang saplot? Inis na pakli ng dalaga, habang hindi inaalis ang nakatikip na kamay niya sa mata. As if namang hindi mo pa ako nakita na ganito kagabi, maliligo lang ako. Mag-uusap tayo pagkatapos kong maligo, saad ng binata, at nagtuloy-tuloy na sa pagpunta ng banyo. Nang makapasok ng banyo ang binata, ay napahinga ng malalim ang dalaga, upang pakalmeyan ang pintig ng puso niyang bigla na lang bumilis, at dahan-daang tumayo. Aray! Napadaing siya nang maramdaman na masakit ang ibaba niya. Isa-isang pinulot ng dalaga ang kanyang mga damit na nagkalat sa lapag, at kaagad na isinuot. Nang matapos niyang magbihis, ay kaagad siyang tumakbo palabas ng kwarto. Hindi na ininda ng dalaga ang nananakit niyang hita, hanggang sa makarating siya ng kwarto niya sa hotel. Kaagad na inilock ng dalaga ang pinto ng kwarto niya sa hotel nang makapasok siya. Alice, anong ginawa mo? Tanong niya sa sarili, at pabalik-balik na naglakad. Nasisiraan ka na ng bait, Alice. Anong katangahan ang ginawa mo? Napahilamos ng mukha na napaupo sa sahig ng kwarto ang dalaga. Good morning, sir. Bago po kayo umalis ay pinasasabi po ni chairman na sasalubungin daw po kayo doon ng magiging assistant niyo. Ganun ba? Mabuti naman, at kahit papano ay binigyan niya ako ng assistant, bali walang aniya sa tauhan ng ama. Hali na po kayo, sir. Ihahatid ko na po kayo sa airport, saad ng lalaki at saka lumapit sa sasakyan, at pinagbuksan siya ng pinto. Kaagad namang sumunod ang binata, at prenting na upo sa kotse. Kaagad namang minaniho ng driver ang sasakyan, at hinatid ang binatang si Daniel sa airport. Pagkarating niya ng airport, ay naunang pumasok ang kanyang mga alalay na ipinadala ng kanyang ama, nang mapansin ang dalagang nakikiusap sa babaeng nasa ticketing booth. Hindi niya alam kung ano ang meron sa babae, at parang may nag-uutos sa kanyang mga paa na lapitan ito. Miss, baka naman meron pang ibang flight schedules for today. I hardly needed to be there in Visayas this afternoon, I have a wedding to attend to. Rinig niyang pakiusap ng dalaga. Your wedding day is today. Bakit hindi ka nag-book ng ticket ng mas maaga? Aniya upang kunin ang pansin ng dalaga. Tiningnan naman siya nito, pero ang ipinagtataka niya ay kung bakit siya nito tinalikuran. Excuse me, I'm asking you, miss. Tanong niya ulit sa babae. Ano yun? Baliw ba tong babaeng ta? Sa isip-isip niya. Sabi ko bakit hindi ka nag-book ng maaga, kasal mo pala ngayon.
Ulit niya sa tanong niya kanina. Nagtatakang tingin ang pinukol niya sa lalaki, anong kasal ko? Nagtataka siya sa reaksyon ng dalaga. Bakit ito naguguluhan, siyang yata ang babaeng ta. Hindi ba kaya ka nagpapa-chance passenger, dahil kailangan mong maka-attend ng kasal mo? Aniya upang maunawaan ng babae ang sinasabi niya. Oo kasal ko ngayon, kaso naiwan ako ng eroplano ko Sagot ng babae at naluluhan na ang mata. Halata namang nagdadrama lang. Sumabay ka na sa akin mag-flight, Visayas din ang punta ko, naiiling na offer ng binata. Talaga, ano, sasama ka ba o hindi, naghihintay na ang chopper. Kung ayaw mo, may one ka na, nababagot niyang tanong. Ano ba namang babaeng ta? Nag-iinarti pa. Sandali, sasama na ako. Napahinga ng malalim ang binata, at naiiling na naglakad. Habang ang dalaga naman, ay parang aso na nakasunod, hila-hila ang maliit na malita. Kaagad na pumasok sila sa loob ng paliparan, at namangha ang dalaga nang makita ang helicopter na may naghihintay na piloto. Wow! Maghi-helicopter tayo, namamanghang tanong ng babae. Halika na, ayokong naiinitan. Pagkasakay nila ng helicopter, ay kaagad na lumipad ang sasakyang panghimpapawid na kanilang sinasakyan. Pagkatapos ng ilang minutong lumilipad sa kawalan, ay naglanding na rin sila sa wakas. Kaagad na sinalubong ang binata ng mga tauhan ng hotel. At mabilis silang umalis, at walang pakialam na iniwan ang dalagang may kausap sa hawak-hawak na cellphone. Pagkarating niya ng hotel nila, ay sinalubong siya ng mga tauhan ng naturang hotel. Good morning. Welcome to Villafuerte Resort, sir. Sabay-sabay na bati ng mga tauhan sa kanya nang bumaba siya ng sasakyan. Sir, magtatrabaho po kayo dito sa hotel bilang hotel manager. Yun po ang ipinag-uutos ng inyong ama. Saad ng kanyang personal assistant na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Naiiling na tumungo ang binata, hindi niya lubos maisip na magtatrabaho siya bilang manager ng hotel. Hindi man lang siya binigyan ng daddy niya, ng mas mataas na posisyon. Okay, nasaan ang kwarto ko? Walang pakialam na tanong niya, dahil balak niyang umalis at mamasyal sa beach. Sir, we have a wedding event ngayon dito sa hotel, at dahil kayo po ang manager ay kailangan na kayo po ang humarap sa mga bisita. Saad sa kanya ng assistant niya. What? Are you out of your mind? Kakarating ko lang tapos isasabak mo ako sa trabaho. Galit na baling niya sa assistant, napakamot naman ng ulo ang lalaki, at hindi na nagsalita. Anong oras ang event na pupuntahan ko? Within 30 minutes po sir magsisimula na ang event. Baka pwedeng ikaw na ang umattend ng event Arthur. I'm very sorry po sir. Pero mahigpit na bili ni chairman na kayo daw po ang kailangang humarap sa mga tauhan. Hi. Okay fine gagawin ko na. Ano ba naman tong si dad, talagang pahihirapan ako. Inis na anis niya, at nagdadabog na naglakad palabas. Mabilis naman na sumunod sa kanya ang tauhan. Ito po ang wine sir na inyong ibibigay, upang pagbati sa bagong kasal. Saad ng isa sa mga tauhan ng resort. Inis na inabot ng binata ang wine, at tinungo ang pinangyayarihan ng event, upang ibigay ang bote at tingnan kung ano ang kanyang mga kailangan gawin. Pagkarating niya sa lugar, ay kaagad na nakita ng kanyang mga mata ang dalagang naglalakad palayo sa karamihan, dala ang dalawang bote ng alak. Tika siya yung babae kanina Bakit parang balak niyang magpapakalasing? Hindi ba natuloy ang kasal niya? Tanong niya sa sarili, at naiiling na ipinagpatuloy ang paglalakad. Hindi na niya pinansin ang dalagang nakita, at tumuloy sa pinagdadarawsan ng kasal. Kaagad niyang nilapitan ang bagong kasal, upang gawin ang kanyang trabaho. Good afternoon Mr. and Mrs. Gerard. I'm Daniel Villafuerte, the manager of this hotel and resort. We would like to give this wine as a congratulatory gift for both of you, as a newlywed couple. Nakangiting aniya sa pareha. Nakangiti namang tinanggap ng mag-asawa ang wine. Maraming salamat. Naku ang gwapo pala ng manager niyong resort. Tingin mo honey bagay sila ng dalaga ko diba? Tama ka honey. Ay oo nga pala kumain ka na rito, marami pang pagkain. Pag-iimbita ng matandang lalaki. Salamat po. Nakangiting tugon niya sa dalawang kaharap. Kumain ka lang iho wag kang mahihiya, saad ng ginang. At nakangiting tumungo naman ang binata. Kaagad na nagpaalam ang mga bagong kasal,
upang asikasuhin ang iba pang mga bisita. Kaagad naman na umalis ang binata sa venue, nang magpaalam ang mag-asawa sa kanya. At hindi na nag-abala pang kumain. Matapos niya kausapin ang bagong kasal, ay naisipan niya munang maglakad-lakad sa dalampasigan.at dahil sa wala naman na siyang kailangang gagawin pa. Habang naglalakad ay hindi sinasadya na nakita niya ang babae sa hindi kalayuan. Ang ganda niya. Anong ginagawa niya? Bakit siya nagpapakalasing? Bulong niya sa sarili, habang tinitingnan ang dalaga mula sa kinatatayuan. Hindi maiwasan ng binata na humanga sa napakagandang babae. Habang naglalakad at malayang inililipad ng hangin ang mahabang buhok ng dalaga, ay napapangiti siya. Kahit madilim ang paligid, ay malinaw pa rin niyang nakikita ang ganda ng dalaga, dahil sa nanasisinagan ng sinag ng buwan. Bilog ang buwan, kaya maliwanag ang paligid kahit gabi na. Huminga ng malalim ang binata, upang samyuan ang malamig na simoy ng hangin, na panggabi na nang bibigay ng masarap na pakiramdam, nang biglang tumayo ang babae at naglakad papunta sa tubig. Bigla siyang napatakbo nang makita, kung saan patungo ang dalaga upang pigilan ito sa nais gawin. Miss Dong, sigaw niya nang makalapit na siya sa dalaga. At hinela ito. Ano ba? Saad ng babae at ipiniksi ang braso niya. Ang swerte ko naman. Ang gwapo ng lalaking kaharap ko. Inangat ng babae ang kanyang mga kamay, at hinawakan ang pisngi ng lalaki. Anghel ka ba? Namumungay ang matang tanong ng dalagang kaharap. Ang kulit niya. Lasing na nga siya. Sa isip-isip niya. Ang bango mo naman. Lasing na lasing ka. Hindi ako lasing. Hindi, lasing ka na. Halika ihahatid na kita sa kwarto mo. Saad niya at hinawakan ang dalaga sa braso, upang alalayan upang dalhin sa loob ng hotel. Hindi nga sabi saad ng dalaga, at kumawala sa pagkakahawak niya. Sa hindi sinasadya, ay aksidenteng natamba ang dalaga, at napasama ang binata. Magkayakap silang napahiga sa buhangin ng dalaga. At ngayon ay nakayakap ang dalaga sa ibabaw niya. Habang magkadikit ang mga katawan nila, ay para siyang napapaso. Kakaibang kaba ng katawan ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam ng binata ay para siyang hinihipnotismo ng mga mata ng babae. Pasimple niyang inilipat ang tingin sa mga labi ng babae, dahil sa hindi na niya matagalan ang makipagtitigan dito, kailangan niyang kontrolin ang sarili niya, kailangan niyang itanim sa isipan niya na lasing lang ang dalaga, pero mukhang nagkamali siya ng desisyon, dahil nang matitigan niya ang mga labi ng dalaga. Ay parang inuudyukan siya na halikan ang mga labi nitong bahagyang nakanganga. Wala sa sariling hinalikan niya ang dalaga, na kaagad namang tinugon ng una. Mapusok, marubdob ang mga halik na pinagsasaluhan nila. Noong una akala niya ay magagalit ang dalaga, pero nang gumanti ito sa halik niya, ay para siyang nalalasing sa tamis ng labi ng dalaga, hindi na siya nagdalawang isip na gawin ang kanyang nais. Unti-unting niyang binuhat ang katawan ng dalaga sa lupa. At dahan-dahan na naglakad papasok sa loob ng hotel. Kakaibang init ang lumulukob sa katawan ng binata. Ngayon lang siya nakaramdam ng kakaibang init pagdating sa babae. Dinala niya sa kwarto ang babae, at dahan-dahan na ipinatong sa ibabaw ng kama. At bumitaw sa kanilang paghahalikan. Gusto niyang bigyan ito ng pagkakataon na umayaw sa mga bagay na maaring maganap sa pagitan nila. Maaari ka pang umatras kung gusto mo. Anong umatras? Halika nga rito. Saad ng babae at siya na ang humila sa binata at humalik. Kaagad naman tumugon ang binata, at unti-unting hinubad ang mga saplot sa katawan ng dalaga. At pagkatapos ay sinunod na rin ng binata ang mga saplot sa kanyang katawan. Matinis na sigaw ng dalaga ang nagpagising sa binata, at dahil sa gulat ay nahulog ang binata sa kama. Sino ka? Bakit tayo magkasama sa bed at walang saplot? Natataranta at naguguluhang tanong ng dalaga, habang kip-kip ang kumot sa katawan para hindi malaglag. Blanko ang mukha ng binatang nakatitig sa dalaga. Bali walang tumayo ang binata, at walang pakialam na naglakad ng nakahubad sa harap ng dalaga. Call me Daniel Villafuerte, pagpapakilala niya sa sarili. Kaagad na napatikip ng mata ang dalaga, nang makita ang hubad na katawan ng binata. Kailangan mo ba talagang tumayo? Hindi ka ba nahihiya na wala kang saplot? Inis na pakli ng babae, at ang mga kamay ay nananatiling nakatikip sa kanyang mga mata. As if namang hindi mo pa ako nakita na ganito kagabi, maliligo lang ako.
Mag-uusap tayo pagkatapos kong maligo, aniya sa dalaga, upang asarin ito at nakangiting tinungo ang banyo upang maligo. Kaagad na binuksan ng binata ang shower upang maligo. Pagkatapos maligo ay kinuha niya ang tuwalya sa pinaglalagyan, at ibinalabal sa pang-ibabang parte ng kanyang katawan, upang takpan at kumuha ng isa pang tuwalya na maliit, upang gamitin na pangtuyo sa buhok. Gusto mo bang maligo? Tanong niya nang lumabas siya ng banyo. At dahil sa nakayukong lumabas ng banyo ang binata, dahil sa nagpupunas siya ng buhok na lumabas, ay hindi niya napansin na wala na ang dalaga sa kama, iniwan na pala ako. Bulalas niya nang makitang wala ang dalaga. Kaya naman pala walang sumasagot. Aniya at tumayo at isa-isang pinulot ang mga damit niyang nagkalat sa sahig, nang makita ang isang pares ng hikaw. Nakangiting dinampot ng binata ang hikaw. Sino ka ba talaga? Tanong niya sa hikaw at nilagay sa loob ng baso na nakapatong sa ibabaw ng lame seat sa tabi ng kama, at ang sunod na inayos niya ay ang kama. Gulat na napatingin siya sa kobre kama nang makita ang pulang mantsa. Tama nga, inosente nga siya. At ako ang nakakuha sa kanya. Aniya sa isip pero bakit niya ako iniwan? Yung ibang babae pagkatapos makuha naghahabol. Pero bakit siya? Asar na nagkamot siya ng ulo at nahiga sa kama. Napaka-misteryosa niya. Ang alam ko ikakasal na siya. Pero bakit siya nagpapakalasing kagabi? Muling tanong niya sa sarili at muling napaupo. Ni hindi ko man lang nalaman ang pangalan niya. Nanghihinayang na aniya. At tumungo sa malita upang kumuha ng damit na maisusuot.